Magandang araw, Tito Makoy. Napakinggan ko po pareho ang mga kwento ni na Vice Mayor Marites, Chino, Sindong at Sherwin. Tumatak sa akin ang kanilang istorya kasi alam ko ang pakiramdam ng nasa ganoong kalagayan. Tito Makoy, itatago ko po ang aking sarili sa pangalang Mark. Anak ako sa labas. Namulat at lumaking nanay ko lang ang nagtataguyod, bagamat naroon din ang suporta ng aking lolo at lola, maging ang mga kapatid ng nanay ko. Ganoon pa man, palibhasa mahirap lang kami. Kitang-kita ko kung paano naghirap ang nanay ko para maitaguyod at maigapang ako. Pero sa awa ng Diyos, nakatapos ako ng pag-aaral. CPA ako ngayon. Kilala ko ang tatay ko mula pa pagkabata kasi hindi naman sa akin naglihim ang nanay ko. Saka Tito Makoy, sa dami ba naman ng mga marites sa ating lugar, hindi talaga maitatago ang katotohanan kung kaninong anak ako at kung sino ang tatay ko. Pero baliwala lahat sa akin ito kasi madalas sinasabi ng nanay ko na hindi ko kailangan ang sino paman. Mamumuhay kami at makakaahon kami sa hirap na aming dinaranas. Kontento ako at busog sa pagmamahal bagamat mahirap lang kami. Ibinibigay ng nanay ko ang mga kinakailangan ko, lalong-lalo na ang pagmamahal ng isang ina sa isang anak. Maikwento ko lang po kung paano ako isinilang. Ang nanay ko nagtrabaho bilang waitress sa isang independent at standard na klase ng restaurant sa lungsod na malapit sa bayan namin. Dito sila nagkatagpo ng landas ng tatay ko. Ang tatay ko ay regular na customer ng restaurant na iyon. Madalas dito kumakain ang tatay ko. Linigawan niya ang nanay ko. Nagkagustuhan silang dalawa at naging silang dalawa nga. Pero huli na nang malaman ng nanay ko na pamilyado pala ang tatay ko. Sa takot na maiskandalo ng tatay ko siguro, hindi na nagpakita pa sa nanay ko mula nang ipagdalang tao ako ng nanay ko. At dahil nga sa mahirap lang ang pamilya ng nanay ko, isang malaking hamon ang isilang ako. Kasi Tito Makoy, cesarean pala nung isilang ako. Sa sobrang pagkataranta ng pamilya ng nanay ko, naitakbo nila ang nanay sa pribadong ospital. Walang pambayad sa mataas na bill ng hospital, kaya napilitan ang nanay kong palihim daw na sabihin sa tatay ko ang panganganak niya sa akin at humingi ng tulong dito. Pero ganoon pa man, walang narinig tungkol sa tatay ko ang nanay ko at wala ring natanggap na tulong. Buti na lang daw at mabait rin ang management ng ospital. Pinayagan ang nanay kong makalabas kahit na hindi pa bayad ang buong bills na kinakailangang bayaran. Sa pagpapalaki sa akin, napalaki ako ng nanay ko sa pananahi. Ito kasi ang naging kabuhayan niya mula nang isilang ako. Tumatanggap ang nanay ko ng mga tatahiin mula sa isang patahian. Naitatawid namin kahit papaano ang aming mga kinakailangan araw-araw. Bagamat Tito Makoy, minsan kapos talaga, lalong-lalo na kung panahong walang tatahiin ang nanay ko. Sa awa ng Diyos, natapos ko ang elementarya. Laking tuwa namin Tito Makoy nang makatanggap kami ng sulat buhat sa isang Catholic secondary school sa aming bayan. Napili pala ako na maging recipient ng free secondary education program ng isang non-government organization. Ang patakaran, hindi kinakailangang maging matalinong masyado ang isang resipiente. Basta raw, walang bagsak na grado sa lahat na asignatura. At hindi lang yun Tito Makoy, kasi liban sa free tuition, meron pang monthly stipend na 1,000 bilang transportation allowance. Siyempre Tito Makoy, bagay na dapat naming ipaglulundag sa tuwa ng nanay ko. Ang problema niya na lang ngayon,
ay ang mga ilang gastusin sa pang-araw-araw, gaya ng project at iba pang pangangailangan sa aking pag-aaral. Ang tuition fees kasi libre na at meron pa akong monthly stipend. Kaya naman Tito Makoy, pinagbuti ko talaga ang pag-aaral ko kahit na average student lang po ako. At sa pagtatapos ko ng high school, meron ako kahit papaanong kaunting naipon mula sa monthly stipend sa buong pag-aaral ko ng high school. Tinitipid ko kasi lahat Tito Makoy ang 1,000 allowance na iyon. Ang karamihan dito na itatabi ko sa alkansya. Sa aking naipon sa loob ng 4 na taon, makakapasok ako ng college sa first semester. At kung sakaling kapusin, titigil muna pansamantala, maghanap ako ng trabaho, mag-iipon kami ng nanay ko pagkatapos babalik muli sa eskwela. Ito ang aming plano ng nanay ko sa aking pagpasok sa college. Kasabay ng aming pag-uusap na yon at plano ng nanay ko, hindi ko rin talaga maitatatwa na dito pumasok sa isip ko ang hinanakit sa aking ama. Siguro kung merong suporta man lang sa akin ang aking tatay, baka tuloy-tuloy lang ang pag-aaral ko, hindi ko kailangang tumigil pagdating ng oras na wala na kaming panggastos ng nanay ko. Dahil dito Tito Makoy, siguro hindi mo ako masisisi kung hindi ko rin maiwasang makaramdam ng hinanakit at galit sa tatay ko. Ayokong maging hipokrito Tito Makoy, kaya sinasabi ko po ito. Lalong-lalo pa't paminsan-minsan nakikita ko ang tatay ko na kasama niya ang kanyang mga anak, ang buong pamilya, magkakasama sila, masaya, nakasakay sa isang magarang sasakyan at meron silang driver. Maganda ang buhay ng kanyang mga anak, pero ako kailangan kong pagdangkal-dangkalin ang kinikita ng nanay ko at paminsan-minsan rumarakit din ako para merong panggastos sa mga importanteng pangangailangan ko. Ang pag-aaral ko talaga ang pinaglalaanan namin ng nanay ko. Alam niyo po, magkatabi lang kasi ang lungsod at ang bayan namin kaya hindi talaga maiiwasang paminsan-minsan nakikita ko ang tatay ko na dumaraan sakay ng kanilang sasakyan. Tito Makoy, sa Catholic school na aking pinag-aralan sa high school, madalas sinasabi ng mga madre at mga teachers namin na ang Diyos pag binuka niya ang kanyang 2 kamay, ang 2 braso, pantay ito, walang nasa baba at walang nasa itaas. Totoo ang kasabihang ito Tito Makoy kasi maswerte na namang nakatanggap kami ng nanay ko ng sulat buhat sa isang pamantasan sa lungsod. Nakasaad sa sulat, ako raw ang nabunot nila sa raffle na ginawa buhat sa mga graduates sa paaralan namin. Makakapag-aral ako ng kolehiyo, libreng tuition sa kanilang pamantasan. At liban dyan, meron ding transportation allowance na 2,000 bawat buwan. Malaking bagay na ito Tito Makoy kaya lalong naglulundag ang nanay ko. Ako naman talagang napasign up cross na lang dahil sa kasiyahang aking nararamdaman. Mabait nga talaga ang Diyos. Ayon sa patakarang nakasaad sa scholarship na ibinigay sa akin, kailangang wala akong bagsak na kahit anumang subject na i-enroll ko sa bawat semestre. At kinakailangan din na full load kasi ang budget na nakalaan para sa scholarship ay para sa full load bawat semester. Alam mo Tito Makoy, sa aking kasiyahan, first time kong medyo makaramdam ng kadramahan sa sarili ko. Naiyak ako ng kaunti kasi hindi ko inaasahan na siguradong makakapasok ako sa kolehiyo. Noon ko lang nalaman Tito Makoy na itong pamantasan palang papasukan ko, meron silang programa yung dinadaan sa raffle draw ang lahat na magtatapos sa high school sa isang paaralan. Ito'y bilang promotion nila at kampanya para maraming pumasok na mga estudyante sa kanilang pamantasan.
Ang maswerte ngang mabubunot na kagaya ko, free tuition sa buong college at meron pang allowance. Ngayon sa aking pagpasok sa college, tiyaga lang talaga at kaunting tiis ang kinakailangan kong gawin. Kaya naman araw-araw, galing sa bahay, pagbaba ko ng terminal ng jeepney sa lungsod, nilalakad ko na lang ito papunta sa pamantasan para makatipid sa pamasahe. Ang matitipid ko ay gagamitin ko na sa iba pang pangangailangan sa eskwela. Sa madaling kwento, Tito Makoy, naigapang ko ang pag-aaral ko sa college buhat sa free tuition na aking natanggap na scholarship at yung monthly stipend na 2,000 pesos bilang transportation allowance. Ang kinikita ng nanay ko at paminsan-minsan nakakarakit na rin ako, nagtulong-tulong ang mga ito kaya nairaos at nakapagtapos ako ng college. Karamihan sa mga kabats ko na kumuha ng accountancy, luluwas ng Manila para mag-review sa nalalapit na CPA licensure exam. Tito Makoy, tutuhanan na ito. Di na namin kaya ng nanay ko na pumasok ako sa review center para sa licensure exam ng Certified Public Accountant. Meron akong isang profesor na nagpahiram sa akin ng mga review materials para sa CPA exam. Mga lumang-luma na pero pinagtiyagaan namin ito. Kaming mga hindi makaka-attend ng formal review class dahil nga sa kakapusan ng pera, nagpapalit-palitan kami ng mga review materials. Ito na ang aming ginagamit sa aming self-reviewing ginagawa. Tito Makoy, noong lumabas ang resulta ng exam, sa pinakauna talagang pagkakataon, umiyak ako ng totohanan. Kasi isa ako sa 4 na nakapasa sa pamantasan namin. Naiyak ako nung makita kong umiyak talaga ang nanay ko sa tuwa na kanyang nararamdaman. Ganito pala ang maging CPA. Ganito pala, Tito Makoy, ang makalampas ka sa napakabigat na pagsubok ng buhay. Ang pinagdaanan ko mula elementary hanggang college hanggang sa makapasa ako sa CPA exam, hindi talaga basta-basta. Mabigat at sadyang mahirap kung babalikan ko muli ang mga araw na iyon. Kumalat ang pagkakapasa naming 4 sa pamantasan namin siyempre, sa lungsod at siyempre, Tito Makoy, sa bayan namin. Ako naman siyempre masayang masaya at proud na kahit na papaano nakapasa at isa na akong CPA. Kasunod ng aking pagkakapasa bilang isa ng CPA, may natanggap akong sulat mula sa isang bangko sa lungsod. Biyaya na naman po ito kasi ang bangko, iniimbita nila akong pumasok at magtrabaho sa kanila dahil sa pagkakapasa ko sa CPA. Siyempre, Tito Makoy, ano pa ang magiging pakiramdam ko? Ito na ang hinihintay namin ng nanay ko. Magtatrabaho na ako. Hindi ko na kailangang magpakahirap pa na mag-apply. Trabaho na mismo ang iniaalok sa akin ng isang bangko. Maganda ang napasukan kong trabaho. Nag-umpisa bilang credit analyst. Makaraan ang 3 taon, na-promote ako at dumaan na naman ang ilang buwan at taon, na-promote muli ako hanggang sa kasalukuyan kong posisyon ngayon, Tito Makoy. Hindi ko na babanggitin kung ano ang aking posisyon. Hindi na rin maipagkakaila na malayo na ang nabago sa aking buhay, sa buhay namin ng nanay ko. Nakabili na rin ako ng sasakyan bagamat hulugan lang ito. Tapos, Tito Makoy, ang ipinagpapasalamat ko talaga sa Diyos ay ang binigyan ako ng pagkakataong mapasaya ko ang nanay ko, masuklian ko ang kanyang sakripisyo at mabigyan ko siya ng maginhawang buhay. Ito'y kapalit ng lahat na ginawa niya sa akin mula pagpapalaki sa akin hanggang sa nagtapos ako. Isang araw, paglabas ko ng trabaho, kumakain kami ng girlfriend ko ng hapunan sa isang resto sa lungsod. Ang restong ito ay kilala sa lungsod namin, isa ito sa pinakasikat. Habang nakaupo kaming kumakain,
merong pumaradang ekspedisyon sa labas ng restaurant. Ito'y sa tapat ng nauupuan naming lamisa ng aking girlfriend. At pagbukas ng pintuan, isang matandang lalaki ang nakasakay sa likod ang lumabas. Tito Makoy, ang tatay ko ang lumabas. Nagkatinginan kaming dalawa, ngumiti siya sa akin. Nalito ako, Tito Makoy, kung ngingitian ko ba siya o hindi. Nagkunwari na lang akong hindi ko siya kilala, kaya nagpatuloy kaming kumain ng girlfriend ko at nagtatawanan kami kasi meron siyang ikinikwento sa aking nakakatawa. Nakita ko ring pumasok din sa restaurant na iyon ang matanda, yung tatay ko. Maya't maya, lumapit sa amin ang driver ng ekspedisyon. Magandang gabi, sir, ma'am. Maestorbo muna po kayo sandali. Sir, kung pwede po raw makausap kayo ng amo ko, sandali lang. Ma'am, kung pwede po sanang makausap muna si sir ng aking amo. Ito ang pagbibigay galang at pakiusap sa akin ng driver. Magandang gabi rin. Sinong amo mo? Bakit gusto niya akong makausap? Oo nga po, kuya. Sino po yon at bakit? Ito ang wika naming magsyota na nagtataka sa sinabi ng driver. Sir, naroon po siya sa isang sulok doon sa dulo, yung medyo tago ng kaunti. Ito ang wika ng driver, sabay itinuro ang sulok kung saan naroon ang kanyang amo. Sige na, Mark, puntahan mo na. Yan ang wika sa akin ng aking syota. Sinamahan ako ng driver papunta doon sa kanyang amo, tapos, Sir, alam ko po pribado ang pag-uusap nyo, kaya iwan ko po muna kayo. Pwede po bang bumalik ako at umupo doon sa table nyo kaharap si ma'am? Yan ang wika at paghingi sa akin ng pahintulot ng driver. Ay, walang problema, sige na. Ito naman ang sagot ko sa kanya. Paglapit ko nga sa kinauupuan ng matanda, magandang gabi po. Yan ang bati ko sa kanya. Magandang gabi, anak. Ito ang tawag sa akin ng matanda, Tito Makoy. Sir, okay lang po ba kayo? Bakit niyo po ako tinatawag na anak? Kayo po ba ang tatay ko? Ito ang wika kong mababa ang tono at mahina ang pananalita. Pero Tito Makoy, sa totoo lang, pambabara ang sinabi kong iyon. Patawarin mo ko, anak, kung hindi ko naharap ang problema ko. Pero sa maniwala ka sa hindi, lagi akong nakasubaybay sa iyo. Kung alam mo lang kung gaano ko gustong kargahin ka at yakapin ka noong bata ka pa. Pero hindi ko magawa kasi sadyang takot lang talaga ako. Ito ang pagsasalita sa akin ng matanda. Tito Makoy, ayokong maging bastos sa matanda, kaya wala akong maisip na sasabihin. Tinawag ko na lang ang waiter. Brad, pakikuha mo nga ang order ni sir at i-charge mo na lang sa table number 17. Ito ang wika ko kasi number 17 ang lamisa namin ng aking girlfriend. Nako sir, wag po kayong mag-alala. Kilala namin yan si sir. Regular na customer yan namin dito at alam na alam ko kung ano ang gusto niya, ang madalas niyang kinakain. Iyan ang sagot sa akin ng waiter at nalaman ko rin na regular palang customer dito ang matanda. Nang umalis ang waiter, Tito Makoy, nagsalita ako. Alam niyo po, maganda itong resto na ito. Kaya hindi nakapagtatakang isa ito sa pinakasikat na restaurant dito sa lungsod natin. Siguro po yung tatay ko dito lumipat. Ito na ang restaurant na kinakainan niya mula nang magdalang tao ang nanay ko sa akin. Ito ang parinig ko sa kanya, Tito Makoy. Naiintindihan kita, alam ko kung ano ang nararamdaman mo at alam ko kung ano ang pinagdaanan mo. Kaya sana patawarin mo ko, anak. Ito, Tito Makoy, ang pakiusap na naman sa akin ng matanda. Wala ako sa kondisyong makinig ng mga kadramahan, kaya nang papalapit na ang waiter, dala-dala ang pagkain para sa matanda. Tumayo ako at pinaypay ko ang driver niya para samahan siyang kumain. Para sa 2 katao naman kasi ang in-order ko upang sabay silang kumain ng driver.
Isa pa Tito Makoy, hindi ako handang makiharap sa kanya. Yung pag-uusapan namin ang pagiging mag-ama namin, hindi ito nagsisink in sa pakiramdam ko. Hindi talaga ako handa sa oras na ito. Sige po, kumain muna po kayo dyan. Kuya, pakialalayan mo po si Sir. Alam niyo po Sir, kailangan ko nang umalis kasi ihahatid ko pa sa bahay nila ang syuta ko sa labas ng lungsod. Medyo malayo-layo pa po. Kaya mauuna na po ako sa inyong umalis. Ito ang pagpapaalam ko sa kanya. Sige anak, ingat ka. Yan ang wika sa akin ng matanda na kitang-kita ko Tito Makoy, matamlay ang kanyang pagmumukha sa hindi ko pakikipag-usap sa kanya ng matino. Matapos kong bayaran ang bills kasama na ang pina-order ko para doon sa dalawa, umalis na kami ng syuta ko. At habang tumatakbo ang sasakyan, "Oh Mark, kumusta yung pag-uusap nyo ng tatay mo?" Tanong sa akin ng syuta ko. "Paano mo naman nalaman?" Yan ang tanong ko sa syuta ko. Ano pa, sinabi sa akin ng driver, alam mo yung driver, matabil, madaldal. Pero okay sa akin kasi hindi ako napanisan ng laway habang nag-uusap kayong dalawa. Anong sinabi sa'yo ng tatay mo? Alam mo, hindi ako makapaniwalang siya pala ang tatay mo. Isipin mo nga naman anak ka pala ng may kaya. Yan ang pagpapatuloy ng syuta ko Tito Makoy habang bumabiyahe kami. Alam mo, wala akong pakialam kung gaano pa siya kayaman. Nabuhay ako, nawala siya, naging ganito ako, nawala siya kaya wala akong pakialam. Yan ang sagot ko sa aking syuta. Ala, Mark, masama yan. Nagkikimkim ka ng sama ng loob. Alam kong hindi madali ang naging buhay mo pero ano pang halaga kung patuloy kang magiging niga dyan? Heto ka na, maganda na ang buhay mo kaya alisin mo na ang galit mo. Professional ka na Tiyong. Yan ang payo sa akin Tito Makoy ng aking syuta. Lumipas ang ilang linggo, meron akong natanggap na invitation para sa isang birthday party celebration sa isang hotel sa lungsod. Nakita mo ba yung invitation na inilagay ko sa table mo? Yan ang tanong sa akin ng aming branch manager. Ay, opo sir, salamat po. Yan naman ang sagot ko sa kanya. O ano Mark, sabay tayong pupunta doon kasi meron din akong invitation. Yan ang wika sa akin ng boss ko. Alam nyo sir, hindi ko makita ang rason kung bakit ako pupunta roon. Yan ang sagot ko. Mark, halika nga dito sa loob ng office ko. Usap nga tayo. Yan ang alok sa akin ng branch manager namin kaya pumasok ako sa kanyang office. Alam mo Mark, alam na alam ko ang buhay mo kaya naintindihan kita sa nararamdaman mo ngayon. Pero kung ako sa iyo, patatawarin ko na siya at tatanggapin ko. Nakikita mo naman, nagpapakumbaba na sa iyo. Siya na ang lumalapit sa iyo kasi ano pa, maganda na ang buhay mo, maayos na ang buhay mo. Meron nga lang kunting gusot na kinakailangan mo pang ayusin. Yan ay ang relasyon mo sa tatay mo. Alam mo Mark, hindi sa nakikialam ako pero piece of advice. Para hindi ka magsisi sa huli. Habang may panahon pa, ang advice ko sa iyo, ayusin mo na. Tama na ang galit. Alisin mo na yan. Para ano pa kung titingnan mo ang nakaraan, maganda na ngayon ang katayuan mo. Iyan Tito Makoy ang pagpapayo sa akin ng aming branch manager. Yung imbitasyon na natanggap ko ay birthday pala ng tatay ko pero hindi ako dumalo Tito Makoy. Ayon sa boss ko nung pagbalik namin sa trabaho, nagtatanong daw sa kanya kung darating ako pero hindi siya makasagot-sagot kasi hindi niya nga alam kung pupunta ba ako o hindi. Liban doon, 4 pang magkakasunod na invitations ang dumating sa akin makalipas ang ilang buwan at ilang linggo. Ang mga imbitasyon na iyon ay pawang pagdiriwang ng mga kaarawan ng kanyang asawa at 3 anak. Pero ni isa man dito ay sinipot ko. Hindi talaga ako dumalo
sa lahat na imbitasyon. Kasi Tito Makoy, alam niyo po, ngayon siya masigasig na makasama ako. Mula pagkabata hanggang sa lumalaki ako, wala akong naririnig sa kanya, hindi siya nagpapakita sa akin. Noong panahong naghihirap kami ng nanay ko, kailangan na kailangan ko siya, hindi siya nagpaparamdam. Iyon ang mga panahon na kinakailangan ko ang tatay ko. Hindi ngayong ganito na ako, meron na akong sapat na lakas. Kaya lang alam naman natin na ganyan talaga ang buhay. Kung isa kang gusgusin, walang pumapansin sa iyo. Pag umangat ka ng kaunti, lahat na kamag-anak mo, marami na ang nakakakilala sa iyo, lilitaw na ang mga magulang mo. Ganito ang tatay ko. Kaya ayoko makipagplastikan, makihappy-happy sa kanila, Tito Makoy. No way! Sa lahat ng mga imbitasyon na aking natanggap, ang branch manager namin ay imbitado rin. Kaya ganoon na lang ang palaging paalala niya sa akin. Tama na ang galit, bigyang daan na kung paano hilumin ang sugat. Isang hapon, merong dumating sa bangko na dalawang babae. Magkahawig sila sa mukha. Siguro magkapatid iyon, Tito Makoy, at mas may edad sila sa akin. Magandang hapon. Ikaw po ba si Mark? Wika ng isa. Ay, magandang hapon din po, ma'am. Opo, ako po si Mark. Yan ang sagot ko sa kanila. Pumunta sila sa akin, Tito Makoy, para pakiusapan akong sumama sa kanila. Dalawin raw ang tatay namin na nakakonfine sa ospital. Nakikiusap daw ang kanilang tatay na sunduin ako. Habang nag-uusap kaming tatlo, Tito Makoy, lumabas ang branch manager namin. Kilala niya pareho ang bisitang kausap ko at nagbatian nga silang tatlo. Nagtanong pa ang branch manager namin kung ano ang maitutulong niya. Dahil dito, kwininto ng dalawa ang sadya nila sa akin. Mark, alam mo, itong sasabihin ko sa iyo, utos na ito bilang branch manager mo. Sige na Mark, puntahan nyo na ang tatay nyo. Utos ko ito sa iyo ngayon. Yan ang wika sa akin ng aking boss, ang branch manager namin. Sir naman, kahit po hindi kayo mag-utos, talagang sasama ako sa kanila. Ito ang sagot ko sa aking branch manager. Sumama nga ako sa dalawa. Nakasakay kaming tatlo sa aking sasakyan. Yung driver nila sumunod na lang. Kasi Tito Makoy, wala akong magawa. Kung hindi lang talaga nakakahiya dito sa dalawa kong kapatid na ito, hindi siguro ako sasama. Pagdating namin sa ospital, nasa private room ito. Nadatnan ko ngang nakahiga sa kanyang kama ang matanda. Hindi naman gaanong malala ang kalagayan sa tingin ko. Wari ko nga, Tito Makoy, nagdadrama lang ito para puntahan ko. Ginagawa na talaga ang lahat na paraan para puntahan ko siya at kausapin ko. Nakita ko na kumpleto ang kanyang pamilya, naroon ang kanyang asawa at naroon din ang kapatid kong lalaki. First time kong makita ito, Tito Makoy, magkamukha kaming dalawa, bagamat sa tingin ko mas may edad siya sa akin. Ang mga anak ng tatay ko lahat mas may edad sa akin. Maganda naman ang pagtanggap nila sa akin, silang lahat. Paglapit ko sa tatay ko na nakahiga sa kama, "Kumusta po kayo?" Yan ang wika ko sa matanda. Ang matanda, Tito Makoy, itinaas ang kanyang dalawang braso. Gusto niyang yumakap sa akin. Wala na akong nagawa kundi ang hayaan ko siyang yumakap sa akin at yumakap na rin ako. Kahit na sa isip ko, kalukuhan ang eksenang ito, kadramahan lahat. Hindi ko maramdaman kung bakit ako yayakap sa kanya. Nalaman ko rin ng pagdating namin na iyon na hindi pa pala kumakain ang matanda. "Mark, pasensya ka na ha, pero sige nga, subukan mong ikaw ang magsubo sa kanya ng pagkain. Baka sakaling kumain siya kung ikaw ang magsusubo." Yan ang pakiusap sa akin ng isang kapatid kong babae, yung isa sa sumundo sa akin sa bangko. Tingnan mo nga naman ang pangyayaring ito.
gagawin pa akong caregiver. Ito ang pumasok sa isip ko nang pakiusapan nila akong subuan ko at pakainin ang matanda. Naiinis talaga ako pero sige na nga, alang-alang sa pagpapakitang tao, ginawa ko ang pagpapakain sa matanda. Kumain nga ang matanda, Tito Makoy, noong ako ang nagsusubo sa kanya ng pagkain. Nalaman ko buhat sa aking mga kapatid na mula pa pala kahapon hindi kumakain ang matanda kaya nilagyan ito ng dextrose para hindi manghina at hindi rin ma-dehydrate. At dahil nga sa pagpapakain ko, nabusog na masyado ang matanda, inantok ito at nakatulog. Habang tulog siya, dito na nakipagkwentuhan sa akin ang kanyang asawa at ang mga kapatid ko. Nanatili ako sa ospital, Tito Makoy, hindi na ako bumalik sa bangko kasi nga naman naiintindihan na ito ng manager ko. Siya pa ang nagsabi sa akin. Gabi na nang umalis ako ng ospital, pero bago ako umalis, muli na namang nadrama ang matanda. Bumalik raw ako bukas, dalawin ko raw muli siya. Wala akong magawa, Tito Makoy, kundi ang tumango at tumupad sa aking pangako. Kaya noong sumunod na araw, bumalik talaga ako, isinama ko na rin ang girlfriend ko. Pumunta kami sa ospital pagkatapos ng aming trabaho. At gaya nga ng nauna, ako na naman ang nagpakain sa kanya. Naks naman, Tito Makoy, talagang sideline ko na yata ang pagiging caregiver. Ito ang nasa isip ko habang naiinis na pinapakain ang matanda. Sa madaling kwento, Tito Makoy, makalipas ang 2 araw mula nang dumalaw ako, na-discharge na sa ospital ang matanda. Hindi naman talaga masyadong delikado ang kanyang kalagayan, nakakalakad din ito pero ayon sa mga doktor, kinakailangang pagmasdang mabuti ang kondisyon. At kung kinakailangang dalhin sa ospital, itakbo ka agad. Tito Makoy, naikwento ko sa nanay ko ang pagkikita naming mag-ama, kasama na yung mga pagdalaw ko sa kanya sa ospital at ang pagkikita at pag-uusap namin ng aking mga kapatid sa tatay ko, kasama na ang asawa nito. Siyempre, nagalit sa una ang nanay ko pero kinalaunan naintindihan niya rin at naiintindihan niyang hindi pwedeng hindi kami magkaroon ng komunikasyon ng tatay ko at mga kapatid ko. Kahit papaano ay ama ko pa rin iyon, ama ko ang pinupuntahan ko noon sa ospital. Ilang buwan na naman, Tito Makoy, ang lumipas, tumawag na sa akin ang mga kapatid ko sa tatay ko. Muli raw nasa ospital ang tatay namin, isinugod nila kasi inatake ito ng high blood. Sige po, pupunta ko dyan paglabas ko ng trabaho. Yan ang wika ko sa kausap kong kapatid ko sa cellphone. Paglabas ko nga ng bangko, dumiretso na ako sa ospital at malas na nadatnan ko sa private room ng tatay ko. Ang mga doktor at nurse, pilit siyang nire-revive. Hindi na nakaligtas ang tatay ko, pumanaw na. Ang mga anak niya at asawa lahat nag-iiyakan. Ako, seryoso ang aking pagbumuka pero parang wala talaga akong maramdamang sakit sa pagpanaw na ito ng tatay ko. Marahil, Tito Makoy, sadyang malayo lang talaga ang loob ko. Naroon ako mismo nang ideklara ng mga doktor ang pagpanaw ng tatay ko. Pero wala lang sa akin ang kanyang pagpanaw. Sa ibang banda naman, iniisip ko na kahit na ganoon ang aking nararamdaman, mabuti na rin na naroon ako sa oras ng kanyang pagpanaw. Hanggang sa ilagak na ang mga labi ng tatay ko sa funeral parlor, gabi-gabi naroon din ako, wala akong pinalampas na gabi sa paglalamay. Pero sa bawat pagpunta ko sa kanyang burol, talagang wala akong maramdamang lungkot o kaya sakit man lang. Matapos ang 40 days, tinawagan ako ng abogado ng tatay ko. Kinakailangan ko raw na pumunta sa kanyang opisina. At pagdating ko sa opisina ng abogado ng tatay ko, "Mark, huwag ka sanang magagalit sa akin.
Bakit ba parang hindi ka man lang apektado sa pagpanaw ng tatay mo? I mean, hindi ko talaga nabakas sa iyo ang kalungkutan nung pumanaw ang tatay mo. Yan ang wika sa akin ni attorney. Alam niyo po, attorney, hanggang ngayon, sana maging mapayapa na ang kaluluwa ng tatay ko. Ganap na siyang mamayapa at mamahinga. Pero aaminin ko po sa inyo, wala talaga akong maramdamang lungkot. Kung galit na nararamdaman, wala na. Kinalimutan ko na yung panahong pinabayaan niya ako. Yung panahon na wala akong suportang nakukuha sa kanya, wala na yun sa akin lahat. Napatawad ko na talaga siya. Hindi ko lang talaga maramdaman ang kalungkutan dahil nga ngayon lang naman ako kinikilala ng tatay ko. Yan ang wika ko at sagot kay attorney. Naku Mark, maling-mali ka dyan. Hindi ka pinabayaan ng tatay mo. Hindi mo lang alam. Sinasabi ko yan sa'yo. Yan ang wika sa akin ni attorney na sa tingin ko, Tito Makoy, seryosong seryoso sa kanyang sinasabi. Naku attorney, kayo po ang mali. Hindi nyo alam kung paano ako lumaki, kung paano ako naghirap at kung paano kami gumapang ng nanay ko. Yan ang sagot ko muli kay attorney. Mark, alam mo, talagang hindi mo alam ang kabuuan ng istorya. Umpisahan natin mula nang ipanganak ka. Ipinanganak ka ng nanay mo si Sarian sa isang pribadong ospital na mataas ang bill na inabot. Pinalabas kayo ng nanay nyo na hindi pa bayad. Pinalabas kayo ng ospital. Tapos noong araw na bumalik ang nanay mo para maghulog ng unang pambayad, hindi na ito tinanggap ng ospital kasi bayad na lahat. Ang ospital na mismo ang nagsabing bayad na. Alam mo ba kung sinong nagbayad noon? Ang tatay mo ang nagbayad ng buong bills sa ospital noong ipanganak ka. Tapos noong pumasok ka na sa high school, alam ko ang pinasukan mong paaralan. Yung Catholic Secondary School sa bayan nyo, free tuition ka at meron pang 1,000 pesos na stipend buwan-buwan. Alam mo Mark, hindi totoong scholar ka ng NGO. Ang totoo niyan, ang tatay mo ang nagbayad ng tuition mo buong taon sa 4 na taon na pag-aaral mo. At yung 1,000 pesos na allowance, kasama rin yun sa ibinigay ng tatay mo sa paaralan. Kinausap namin ang paaralan na palabasin na lang sa ganoong sitwasyon. Pati yung pagbibigay sa iyo buwan-buwan, napag-usapan namin iyon. Pinalabas nila na scholar ka ng NGO pero wala naman talagang NGO. Noong pumasok ka rin sa college, alam na alam ko kung paano ka nag-aral sa college. Kasi ako mismo ang nagbabayad sa paaralan ng full payment sa bawat semester na papasok ka. Maging ang allowance mo na 2,000 pesos buwan-buwan, tatay mo rin ang nagbibigay noon sa pamantasan. Gaya ng noong high school ka, kinausap rin namin ang pamantasan, palabasin na lang na scholar ka nila. Pero alam mo Mark, wala naman talagang ganong scholarship na yung niraraffle lang. Wala namang ganong scholarship sa pamantasan na pinasukan mo. Lahat iyon ginawa ng tatay mo. At minsan ako mismo ang naghahatid ng pera para magbayad sa paaralan. Tapos noong pumasa ka sa CPA licensure exam, merong bangko na kumuha sa iyo, nagpadala sa iyo ng sulat, inimbita ka nilang magtrabaho sa kanila. Yang bangkong pinagtatrabahuan mo ngayon. Alam mo ba, yung tatay mo rin ang nagpasok sa iyo dyan. Kaya hindi totoo na pinabayaan ka ng tatay mo. Tito Makoy, parang nauntog ang ulo ko sa simento sa mga naririnig kong iyon kay attorney. Hindi ako makapagsalita. Nakakaramdam ako ng hiya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa mga sinasabi sa akin ni attorney. Mark, para patunayan ko sa iyo ang aking mga sinasabi, ito ngayon ang mga resibo ng mga binayaran namin noon. Ako ang nagtatago lahat nito kasi lingid ito sa kaalaman ng pamilya ng tatay mo.
Yan ang pagpapatuloy sa akin ni attorney. At liban dyan, Mark, alam mo ba? Heto ang pinakaang sorpresa ko sa iyo. Jaran! Buksan mo yan. Yan ang wika sa akin ni attorney, sabay inabot sa akin ang isang envelope na merong dokumentong nakalagay sa loob nito. Tito Makoy, namutla ako at naiyak na talaga ako nang mabasa ko ang nakalagay sa dokumento. Kasi Tito Makoy, nakasulat dito na merong 2 million pesos na trust fund na inilagak ang tatay ko para sa akin sa bangko mismo kung saan ako nagtatrabaho. Hindi ako ngayon makapagsalita, Tito Makoy. Para akong sinusuntok sa sobrang kahihiyan at pagkaawang nararamdaman ko ngayon sa tatay ko. Biglang dumating ang branch manager namin habang nag-uusap kami ng abogado ng tatay ko. Nakangiti ito sa akin pero ako, hindi talaga ako makapagsalita. Mark, congratulations. Yang dokumentong hawak mo talagang para sa'yo yan. Inilagak yan ng tatay mo. Yan ang wika sa akin ng aking branch manager na ubos ko rin. Sir, meron din po ba kayong alam tungkol dito? Yan ang tanong ko sa manager namin. Oo, Mark. Alam na alam ko ang lahat pero talagang mataas kasi ang respeto ko sa tatay mo kaya hindi ko sinabi sa iyo na alam ko yan. Kasi kabilin-bilin niya talaga na huwag kong babanggitin, huwag naming babanggitin sa iyo hanggat buhay pa siya. Kailangan ko at kailangan naming igalang ang bilin na iyon ng tatay mo. Kaya naman baga Mark, sinasabi ko sa iyo pa ulit-ulit na sinasabi ko sa iyo noon na iwaglit na ang lahat na sama ng loob na iyong nararamdaman. Tama na ang hinanakit, tama na ang sama ng loob. Sir, attorney, bakit di niyo sinabi sa akin? Upang sana naman kahit papaano napasalamatan ko ang tatay ko. At sana hindi ganoon kalabnaw ang pagtanggap ko sa kanya noong magpakita siya sa akin at magpakilala. Hindi ko ngayon malaman kung paano ko ilalarawan ang sarili ko bilang isang anak. Kasi hindi ko alam kung ano ang kanyang sakripisyo. Napakalaki pala ng kanyang sakripisyo sa aking pag-aaral. Pero puro pambabara ang tinanggap niya sa akin. Puro pambabara ang narinig niya. Ngayon, hindi ko magawa at hindi ko maisip kung gaano ako kawalang galang at kawalang utang na loob. Sa kabila ng mga ginawa sa akin ng tatay ko, sa kabila ng kanyang suporta, hindi ko man lang nasuklian ng maganda. At kahit na simpleng pasasalamat, hindi ko man lang nabanggit sa kanya noong buhay pa siya. Kung alam ko lang lahat, sana noong panahong gusto niya akong yakapin, niyakap ko rin siya ng mahigpit. Yung panahon na pinapapunta niya ako at gusto niya akong makausap, sana lahat ako pumunta noong oras na iyon, noong mga oras na iyon. Nung kailangan ko siyang alagaan, sana mas naalagaan ko siya ng matino at bukal sa aking loob. Sana man lang naibigay ko sa kanya ang nararapat na pagmamahal at pagpapasalamat. Hindi yung malabnaw na pagtanggap ko sa kanya na naramdaman niya noong magkita kami, noong dinadalaw ko siya sa ospital at noong nakikipag-usap siya sa akin. Ang pag-iyak kong ito ay sa awa ko sa tatay ko kasi puro galit at hinanakit ang nasa isipan ko. Samantalang siya, lingid sa kaalaman ko, inaayos niya ang lahat sa akin, ang lahat na pangangailangan ko para gumanda ang kinabukasan ko, Tito Makoy. Sana man lang kung nalaman ko bago na mayapa ang tatay ko, na ipadama ko sa kanya ang lahat-lahat na kailangan kong maipadama bilang isang anak. Pero Tito Makoy, matigas rin talaga kasi ang ulo ko. Hindi ako nakinig sa mga sinasabi sa akin noon ng aking branch manager. Ito'y dahil nga sa puro hinanakit, galit at sakit ang namamayani sa aking isipan.
Ngayon Tito Makoy, nagsisisi ako pero huli na ang lahat. Wala na ang tatay ko. Wala na akong pagkakataong makapagpasalamat man lang sa kanya. Huling-huli na. Tito Makoy, sana maging salamin ang kwento kong ito sa mga kagaya kong isinilang bilang anak sa labas. Natural sa atin ang makaramdam ng hinanakit kung hindi tayo sinusuportahan ng ating mga ama. Pero oras na nasa maganda na tayong kalagayan, unti-unti nang gamutin ang sugat, iwaglit ang galit at hinanakit. Yung bagay lang na isinilang tayo sa mundo, nakita natin ang liwanag, malaking bagay na dapat nating ipagpasalamat sa ating mga tatay. Naging pabayaman sila o inalagaan tayo, kinakailangan nating magpasalamat sa kanila sa buhay na ibinigay sa atin. Ito ngayon Tito Makoy ang isang malaking leksyon na aking natutunan. Malaking leksyon na ibinigay sa akin ng tatay ko. Malaking leksyon na ibinigay sa akin ng buhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabahagi mo nito sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Mark. Maraming salamat Mark sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, tama ka. Kahit na anong pagkukulang, anong galit, kung gaano nagpabaya, gaano ka irresponsable ang isang ama noong bata ka pa. Pag maganda na ang kalagayan mo, lumalapit sa iyo, nagpapakilala na sa iyo, tanggapin mo na. Kasi sigurado ako na sa paglapit nilang iyon, alam na alam nila kung saan sila nagkulang. Alam na alam nila kung tumulong sila, kung naging responsable ba sila o nagpabaya. Alam nila lahat yan. Kung naging irresponsable man, tanggap nila ang kanilang pagkukulang. At tayo naman bilang anak na sa maganda ng kalagayan, kinakailangang tanggapin natin ang pagiging ama nila sa atin. Talikuran na ang kung anumang hinanakit. Alam nyo, naging pabayayan, naging malupit, naging mabait, bagay lang na isinilang tayo sa mundo, nasaksihan natin ang liwanag, naging tao tayo, naranasan natin ang maging tao at mamuhay sa mundo. Bagay na dapat na nating ipagpasalamat sa ating mga tatay. Naging pabayaman yan o naging responsable, naging mabait o naging malupit. Tatay natin sila, sila ang dahilan kung bakit nandito tayo sa mundo. Sa muli, maraming salamat Mark sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at sa mga tatay na nakikinig sa atin, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Mga kaibigan, sa muli maraming salamat. Kung meron kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.